4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Bilis ng panahon, ano? Kasampu na tayo ngayon ng Hunyo 2024. Lunes na naman po. Kamusta na kayo, ha? Sa ulo ng ating mga balita, Extreme Danger Heat Index na itala pa rin sa Giwan Eastern Samar. 31 na mga lugar nakaranas pa rin ang danger category kahit na medyo umuulan na. PBOX nakapagtala ng mataas na sulfur dioxide emission sa Canlaon Volcano. Panata, Bagong Pilipinas Hymn. Pinasasama ni Pangulong BBM sa flag ceremony. Department of Finance tiniyak na may nakalatag na safety nets para hindi maramdaman ang epekto ng bawas taripa sa bigas. PAGCOR, iginit ng mga foreign crime syndicates ang pinakamalaking banta at hindi ang pogo. Ilan lansangan naman sa Maynila isasara sa June 12. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, nakapagtalang pag-asa ng Extreme Danger Heat Index level sa Giwan Eastern Samar kahapon nito, araw ng linggo, kahit pa panahon na ng tag-ulan. Umabot ng 52 degrees Celsius. Ang damang init sa lugar kahapon, bahagyang mas mababa naman sa pinakamataas na heat index na naitala ngayong taon na 55 degrees Celsius noong May 26 at 28. Sa nasabi ring bayan, ang heat index na nasa pagitan ng 52 pataas ay nagpapahiwatig ng extreme danger dahil sa posibleng heat stroke imminent. Samantala, nakapagtala naman ang pag-asa ng heat index sa Birac at Anduanes ng 46 degrees Celsius. Ganyan din sa Apari, Cagayan. Kasunod ang 45 degrees Celsius sa Lawag City sa Ilocos Norte at Masbate City sa Masbate. Naitala naman ang 44 degrees Celsius na heat index sa Tuguegarao City, Cagayan, Sabaler, Aurora, Kasiguran, Aurora, Catarmano del Samar at Daet, Camarines Norte. Diyos maraming aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Ingat po kayo, ha? Naramdaman naman ang 43 degrees Celsius na heat index sa Ninoy Aquino International Airport sa Naiya, Pasay. Metro Manila, yan din sa Iba, Zambales, sa Sangli Point sa Cavite. Infanta, Quezon, Romblon, sa Cuyo Island, Rojas City sa Capiz, Dumangas, Iloilo, Tacloban City sa Leyte, Maasin, Leyte sa Dipolog, Zamboanga del Norte, gayon din sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Buenos dias sa ating mga kababayan dyan po sa Zamboanga. 42 degrees Celsius naman ang damang init na naitala sa Dagupan City, Pangasinan. Itbayat, Batanes, CLSU Campus sa Muñoz, Nueva Ecija, Alabat, Quezon, Coron, Palawan, Legazpi City sa Albay, Mambusaw, Capiz, Aklan o Mactan International Airport sa Cebu, Borongan, Eastern Samar at Butuan City sa Agusan del Norte. Kaya kinakailangan pa rin ho ang iba yung pag-iingat, huwag magbibilad sa araw. At kahit maalinsangan po ang panahon, patuloy namang uulanin ang kaldurang bahagi ng Luzon. Sa susunod 2 araw, dala po ng umiiral na southwest monsoon o hanging habagat. Ayon sa pag-asa, maaaring makaranas ang kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan at Ilocos Region. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, inaasahan ang maulap na kalangitan na may kasabay na kaunting pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng Bulkang Canlaon sa taong ito, resulta ng ibinugan itong 500-meter high plume.
Sa 8 a.m. Volcano Bulletin kahapon linggo, umabot ng mahigit 4,300 tons ang inilabas na sulfur dioxide ng bulkan. Lubos na mas mataas sa 1,400 tons lamang noong nakarang araw. Nagdala rin ito ng 19 na volcanic earthquake, bahagyang mas mataas kaysa sa 17 volcanic quakes na naitala noong mga nakarang araw. Sa obserbasyon ng PMOX, ang patuloy na pagtaas ng konsentrasyon ng volcanic SO2 na ibinuga ng kanlaon ngayong taon at sinasabing may average na 3,347 tons per day na. Ay, kaya ho kayong may mga maimportanteng lakad ha. Siguraduhin ho ninyo na meron ho laging proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Lagay na rin ho natin sa ating mga emergency kits para siguradong nakaredy ha. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa mga sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol ay yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, paalala nga pala natin ha, tuloy pa rin ho yung pagtanggap ho ng mga entries ng Philippine Amusement and Gaming Corporation para po sa Photo Contest o Pagcor Photo Contest 2024 na ang tema nga po ay Harvest Time. Hanggang July 31 na lamang po ang pagpapadala ng inyong mga entries. Kinakailangan pong magparehistro kayo sa official contest website www.pagcor.ph/photocon 2024. Ang tatanghaling grand winner para po sa conventional category, naku, halo yan tatanggap po ng tig 100,000 pesos. Walo rin ang mananalo sa mobile at drone categories. Doon sa mobile at drone categories, tig 8. Tatanggap din ho sila ng tig 50,000 pesos. Kaya ayon po kay Pagcor Chair Altenco, ang total prize po ng contest ngayong taong ito ng Pagcor ay umaabot na sa 2.23 million pesos. Ganong kalaki ha. Tapos walang talo ha. May mga consolation din po matatanggap ang mga hindi mananalo dito po sa kanilang mga ipapadalang entry. May increase na 32.7% ang mga entries na naipadala na ngayong taon. At muli ho ang inuulit ho ng Pagcor, alahong bayan ang pagpapadala po ng mga entries. Ang tema nga po ay Harvest Time, pagpapakita ng pagkilala at pagsaludo sa mga magsasaka, sa mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng pagkain. Maganda umaga, Pilipinas! Pinare-recite ng Pangulong BBM sa lahat ng ahensya ng gobyerno at mga paaralan ang Pilipinas Hymn at pledge na sa kanilang lingguhang flag ceremony. Sa Memo Circular Number 52 na pirmado na Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad nito na layunin lamang na maitanim ang prinsipyo ng brand of governance ng bagong Pilipinas sa mga Pilipino. Pinasisiguro sa lahat ng national government agency at instrumentalities na maayos na inipakakalat ng bagong Pilipinas Hymn at pledge sa kanilang mga institusyon at mga tanggapan. Inatasan naman ang Presidential Communications Office na magpatupad ng epektibong hakbang para maipabatid ang bagong Pilipinas Hymn at pledge sa publiko. Madadagdagan na naman ang may memorize ng mga bata, no ha? May lupang hinirang, may panatang makabayan, may susmigin, no? Baka mamaya ang flag ceremony umabot ng 2 araw sa dami na gusto nila pa-memorize, ano ha? Ay, susme. Ala-ala ng martial law ang utos ng Pangulong BBM na isama sa flag ceremony ng mga government agency at mga paaralan ang bagong Pilipinas Hymn at pledge. Ayon kay ACT Teachers Party Representative Franz Castro, nagpapaalala ito sa utos ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa mga tao na umawit ng mga papuri sa bagong lipunan. Tanong tuloy ni Castro,
Ginagaya ba ni Marcos Jr. ang diktador niyang ama at binabalik ang batas militar? Pinayuhan ng mambabata si Pangulong BBM na bawian ng self-serving at martial law remnant na kautusan at manatili na lamang sa lupang hinirang at panatang makabayan. Lumalala ang krisis sa edukasyon sa Pilipinas. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin kay Dayan Pajardo, Deputy Executive Director ng Philippine Business for Education of PBED. Tinukoy niya ang datos na 9 out of 10 ng mga nasa 10 taong gulang ang hindi pa rin marunong bumasa. Sinabi pa nito na lumalabas din na kulelat ang mga 15 anyos o mga 15 years old sa ilang pangunahing subject gaya ng math, science at English. Kaya naman sabi ni Pajardo, bagamat may mga nakalatag na mga hakbang para matugunan ang krisis sa edukasyon, lumalabas na may butas pa rin sa implementasyon nito. As time goes by, nakita po natin yung mga butas po sa implementation. Dahil kahit po hinati-hati yung basic education, skills, higher education, culture at saka culture sports, masyado pa rin siyang malaki. Kaya po ang amin po sanang panawagan, na sana po ay gawin natin mas responsive sa local level. Kasi kumbaga yung maghahati po nasa taas pa rin eh. And I think po decentralization is one of the recommendations din po of EDCOM 1. Yun nga lang po, hindi po siya natuloy. Nako, dami ho nitong dami ho rekomendasyon. 2011 at 2012 yata nung ipasa yung batas ng fast track education para po sa mga magtuturo ng science and math education. Ang problema hanggang ngayon hindi naman huli ina-absorb eh. Kaya ngayon kulang pa rin ho yung competent na magtuturo. Paliwanag pa ni Pajardo, maraming dahilan ng mababang kalidad ng edukasyon ngayon, partikular na ang kakulangan ng mga guro, lalong-lalo na sa mga daycare center. So, devolved po siya sa ating mga barangay. Okay po yun. However, yung implementation po, for example, po yung ating mga daycare teachers. Dahil maliit po ang funding ng barangay or hindi po sila natitrain ng maayos. So, minsan depende sa funding ng LGU. So, hindi po tayo nakakakuha ng quality ng mga guro at the same time, hindi rin nabibigyan ng hustisya yung effort ng ating mga daycare teachers kasi nasa around 1,000 to 5,000. Minsan nga po maswerte na yung 5,000. Pero on the average, nasa 1,000 lang po ang kanilang honoraria pa nga. Maganda umaga, Pilipinas! 12 minuto na makalipas sa alas 4 mga misis sa may araw ba si Bonso pag-uwi galing na eskwela. May dahil sa germs sa katawan nila ang panalabanan ng amoy araw at amoy pawis gamamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya at 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mga itinatago ang armas, balat mampasabog ng NPA na hukay ng militar sa Bukidnon. Detalye ng balita mula kay Aris 19, June Di Makatok. Assalamualaikum, June. Alaikumussalam kayang Angel. 14 na iba't ibang uri ng high-powered firearms ang nahukay ng mga tropa ng 1003rd Infantry Brigade ng 10th Infantry Aguila Division sa Barangay Lumintao, Quezon, Bukidnon. Ayon sa 10th Infantry Aguila Division Information Office, sa pamamagitan ng Manona Intelligence Network na forwarded ng ilang concerned citizen, agarang tinungo ng militar ang lugar at naging positibo ang report. Nahukay ang 8 piraso ng M16 rifles, isang unit ng M653 rifle, 2 M14 rifles, 3 AK-47, mga bala, IED at hand grenade na pag-aari umano ng humihina ng Guerrilla Front 57 ng SMRC. Kinumpirma naman ni 1003rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Marion Angkao ang nasabing confiscation ng mga nahukay na kagamitang pandigma ng mga NPA na may malaking impact umano sa kakayahan nilang makapaminsala pa rin sa linmang AOR ng 10th ID. Samantalang pinapurihan naman ni 10th ID Commander Major General Alan D. Hambala ang mga tropa ng 1 o itong 1003rd Infantry Brigade na isa sa may malalaking accomplishment upang pumayapa ng community ng Bukidnon Province. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, June Di Makuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.
Maraming salamat, Jun. Sukran. Samantala, isang lay minister patay matapos pagbabarlin. Matatapos lamang humagmisa sa isang simbahan sa bayan ng Bilyaba, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Isang lay minister pinagbabaril patay sa bayan ng Bilyaba, Leyte. Nangyari insidente sa sitio Purok Crossing, Barangay Kabunghan sa naturang bayan kahapon ng hapon. Ayon kay Leyte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Junicio Apas Jr., ang biktima nagmamaneho ng kanyang Honda CRF na single motorsiklo galing Barangay Bagabao, Leyte matapos ang isang misa sa simbahan. Ng pagbabaril, hindi kilalang mga suspect gamit ang kalibre 45 na baril. Tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan dahilan ng agarang pagkamatay. Tinangay ng mga suspect ang sling bag na may laman na pera, cellphone at ostya. Sa kasalukuyan, ang Bilyaba, Leyte PNP pinagsasagawa ng hot pursuit operation laban sa suspect. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. High value individual naman sa Subic, Zambales nasa kote sa drug bypass operation. Nakumpiskahan ng mahigit 100,000 pisong halaga ng illegal drugs. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, RS37 Danny. Nahulog sa kamay ng Subic Municipal Police Station ang isang high-value individual sa kinasan drug bypass operation sa Barangay Ilwa, Subic, Zambales. Sa ulat, ang suspect ay kinilala na si alias J. Cruz, 39 anyos, binata, walang hanap buhay, residente sa nabanggit na barangay. Nakumpiska sa suspect ang 14 na gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa tinatayang 75,200 piso. Kasamang nakumpiska ang isang maliit na timbangan ng droga at nabawi din ang ginamit na bypass money. Ang nadakip na suspect ay nasa custody ngayon ng Subic Municipal Police Station at naharap ito sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, Republic Act 9165. At ngayong Lunes ay nakatakda itong sumailalim sa inquest proceeding. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Comilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Masantos siya kabasan si Kamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, mga mamis. Pwede pa rin ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At mapahirapan ang self-concept pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on tensor chocolate, mud and sample on cotton. Gawa po ito ng ACS. Pamalengke muna tayo. Nasa Bacoor City Public Market ngayon si Noche Cacas, RH27. Noche, good morning. Maayong buntag, Kuya Angel. Ngayong Monday morning dito sa Bacoor City Public Market. Ito na yung presyo para sa mga mamimili ngayong umaga. Ang luya, Kuya Angel, 240 ang kilo. Ang kalabasa naman 70, carrots 80, ang talong 70, sibuyas pula, Kuya Angel, 90 pesos ang kilo, yung bawang naman 150 at yung patatas 140 ang kilo, na dati ito ay nasa 120. Ang repolyo naman 70 pesos ang kilo, beans 140, ampalaya 120, ang kamatis 70, kalamansi 120, siling verde 80 ang kilo, habang yung sibuyas na puti 80 pesos. At yung baka naman, Kuya Angel, yung karne ng baka, yung laman 460 ang kilo, ang kasim naman 300, liempo 360 ang kilo, habang ang manok 180 ang kilo. Isama na rin natin yung action word, yung isda, bangos 220 ang kilo, tilapia 140, tulingan 190 ang kilo, habang ang alumahan nasa 320 ang kilo. Yan ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Monday morning dito sa Bacoor City Public Market. Wala ko na lang sa Pilipinas sa DZRH. Ako si Noche Cacas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Noche. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Oras sa Pilipinas, 19 na minuto na makalipas ang alas 4. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan. At saka masuki ho nating mga seafarers. Kumusta na ho kayo? Etong good news. Kinilala ang kape ng Region 12 bilang Best Robusta Coffee ng bansa. Sa katatapos pa lamang na Philippine Coffee Quality Competition 2024, number 1 si Rayjan Basco ng Sultan Kudarat dahil sa kanyang entry sa Robusta category. 4 ding coffee entry mula sa rehiyon na nakapasok sa top 10 winners. Kabilang ang top 2 na si Roan Basco mula sa Sultan Kudarat din. Top 5 naman si Dance Bert de Ramos. Top 6 itong si Orlando Bayudan, pawang mga taga-Sultan Kudarat. Ngil-ngil ka ba sa mga taga-Sultan Kudarat ba? Selyado naman ni Elaine Joyce Giangan ng North Cotabato ang top 6 sa Arabica category. Inilarga ng ang Philippine Coffee Expo 2024 ang pinakamalaking trade event para sa coffee industry sa Juan Ayala Mall, Makati City. Congratulations sa mga ipinagmamalaki naming coffee growers dyan po sa Mindanao. Katunayan, yung mga ipinagmamalaki ng mga taga-Quezon na mga kakao nila, galing din yung mga planting material sa Mindanao, sa Davao. Ano? Katulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material po ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. At ngayon nga po ay nakapagpuproduce na sila ng sarili nilang brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-0955-935. At may mahigit 10 variants po ito sa tangerinechocolate.ph. Check nyo na lang doon. At ang mga raw materials na ginamit po ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, itong tangerine chocolate talagang gawang local pero taste and looks global. Kaya pinagmamalaki talaga ni Dr. Helen Tan. Pero ang pakiusap po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin po natin ang gawang atin. Kasi sino nga naman daw magmamalasakit sa mga gawang Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Tangerine chocolate, naku, napakasarap na pangregalo po sa Father's Day. Inaabangan na po ito ng Midnight Singers diyan po sa diyan po sa San Diego, California. Magandang umaga po sa ating mga Midnight Singers, lalong-lalo na si John Yambao. Nakong bumirit ng Malamat Monroe. Talo si Humper, kalimutan ko. At saka si Tito Manuel. Magandang umaga po sa inyo at kay Ma'am Loy at kay Tita Cora. Magandang umaga, Pilipinas! Sige, para may pambili ho tayo ng tangerine chocolate. Ito muna ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! 3,000 po ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Giveaway natin kasi sabi ng iba, hindi ka naman nagprograma kahapon doon sa kahapon ng hapon sa Radyo Henyo. Sige, ito. Giveaway. Yung isang hinahanap po natin ay bangkito. Bangkito. Maliit na bangko. Bangkito. Huwag na natin. Yung isang item na lang hulaan ho ninyo. Basta yung isang item, bangkito. 3,000 Ang inyo pong masagot, ipadala ho ninyo sa 0919-2826-485. Ulitin natin. 0919-2826-485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name/address/contact number/ at ang inyong sagot. Ang mga entries po ninyo, isang beses lamang ho dapat iti-text sa ating text line gamit po ang inyong mobile number. At doon ho sa sasali online, kinakailangan meron pong sharer badge. Ibig sabihin, i-share nyo muna ang ating program bago ho kayo magpadala ng entry para kayo po'y mag-qualify sa ating mahiwagang tunog. Yung isang item, kinakailangan po ninyo maging smart. Kumamit muna kayo ng smart dishwashing bago po ninyo ito gamitin. Ayan, kaya ang mga nagpapadala ng entries dito sa ating mahiwagang tunog, panay smart Magandang umaga, Pilipinas! Happy birthday muna kay Elaine Mitre Amistad. Ayan, isa ho sa mga bumasing natin dyan sa Pagoda, Philippines. Ma'am Elaine, happy birthday. Stay young. Si Carlo Aquino daw at saka ito si Charlie Dizon, kasal na. Hindi tayo
tayo naimbita. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Pinag-usapan na kahapon at inabangan kung tuloy nga ba ang kasal ni na Carlo Aquino at Charlie Dizon. Sa nakaraang gawad-urian na ginanap sa La Salle University noong nakaraang Sabado, nanalo itong si Charlie Dizon bilang Best Actress, pero iniwasan niyang sagutin kung totoo nga bang ikakasal na sila ni Carlo Aquino kinabukasan. Hindi niya itinatanggi, hindi rin niya kinumpirma, basta abangan na lang daw. Yun ang sabi niya pagkatapos ng awarding ng kinulit-kulit namin kung totoo nga bang ikakasal na sila kinabukasan. Pero tama nga ang kumalat na chismis tungkol sa kanilang pagpapakasal. Natuloy nga kahapon ng hapon pero sinikreto lamang nila at ang mga malalapit na kaibigan at ang pamilya lamang ang dumalo. Ginanap ito sa isang resort sa Silang, Cavite at ilan sa mga kilalang personalidad na tumayong ninong at ninang ay sina Mr. Carlo Katigbak, Cory Vidanes, Charo Santos Concho ng ABS-CBN, Vilma Santos Recto, Marisol Soriano, Olivia Lamazan, Veronique de Rosario Corpus ng Viva Films at saka ang Star Magic Head na si Lorente Jogi, kasama rin sina Senator Bong Revilla Jr. at ang may bahay nitong si Congresswoman Lani Mercado. Ilan sa mga close friends ng bagong kasal na kasali rin sa entourage ay sina Sue Ramirez na tumayong Maid of Honor at ang bridesmaids naman ay sina Bel Mariano, Kyla Estrada at Adrian Lindayag. Kabilang naman sa groomsmen ay sina Ketchup Eusebio at Ramon Bautista. Si Loisa Andalio ang candle bearer habang si Elise Hoson ang veil at si Alexa Ilacad naman sa cord. Wala pa silang pahayag hanggang sa kahapon namin na pagsubaybay sa kanilang pagpapakasal, pero abangan na lang natin kung maglalabas ng statement ang bagong kasal na sina Carlo Aquino at Charlie Dizon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ayun, imbitado naman pala si Gorgie. Kung imbitahan tayo, di nagpadalasahan tayong gift. Oy, plano ni Makati City Mayor Abby Binay na ibaba ang real property tax at iba pang lokal na buwis upang lumikha ng mas maraming business-friendly environment at magbigay ng ginhawa sa mga negosyante. Sana all. Sa ibang mga lugar, pahirapan po eh. Gusto mo mag-invest eh. Kung ano-anong mga hinahanap po sa iyo eh. Sa kanyang ikawalang State of the City address sa Rotary Club of Makati, sinabi ni Mayor Abby na bilang pagkilala sa kanilang stakeholder at business community sa lungsod, inuutos niya ang komprehensibong pagsusuri sa posibilidad na ibaba ang Real Property Tax o RPT at iba pang mga lokal na buwis. Ito'y matapos na maabot ng Makati City ang 80% ng kanilang 2024 tax collection na nasa 14.7 billion hanggang nitong Abril. Ayon sa alkalde, kaya nilang bawasan ang kasalukuyang tax rate, lalo na ang real property tax dahil sa efficient revenue collection ng LGU. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Mayor Abby, mas magiging attractive ang lokal at sa mga lokal at foreign investors ang lungsod. Kaya madadagdagan ang pagiging competitiveness ng Makati bilang pangunahing investment destination sa Asia. Sinabi pa ni Mayor Abby na ang malagong revenue collection ang sisiguro sa pinahusay na health education at social programs ng lungsod. Sa ibang lugar, baliktad eh. Ultimo puno, gusto i-tax. Ay, sus, may ginoong buhay o katatalino. Hindi maging efficient sa pangungulekta. Pero ang traffic light, doon ho sa amin sa Kidapawan City, 28 million ang halaga. Smart yun. Oo, smart. Pagka matraffic, saka hindi gagana. Arestado ang isang police colonel at dalawang iba pa dahil sa manoy rentangay scheme sa Parañaque City. Kinilala ni PNP Highway Patrol Group Director Brigadier General J. Gumicad ang 52 anyos na si Lieutenant Colonel Gideon Ines at isang Michael Perez Bautista kasama ang isang Lynn Salazar Tuason. Nirentahan naman ni Natayag at Bautista ang isang Mitsubishi Expander mula kay Michael Guanlao noong June 2. Pero sa reklamo ng misis ni Guanlao na si Ria, nalaman na lamang nila na ibinenta na ng 350,000 ang sasakyan at ang mismong potensyal na buyer pa ang nagparating nito sa kanya. Sa entrapment operation, inginusok ni Natayag at Bautista si Colonel Ines na nag-utos sa kanila at dumating ito sa meeting place sa Baclaran. Aba, ayos. Ang lupit talaga. Colonel,
tax, laki-laki na ng sweldo mo, mga racket ka pang ganyan. Sabagay, doon nga sa column ni Non Alquitran. Good morning, Kuya Non, ha? Ang sinasabi ni Kuya Non, ewan ko, ako ayokong maniwala dito dahil alam mo naman ninyo, daming intriga ho dyan Para daw maging regional director ka ngayon ng PNP, 10 million ang kinakailangan. Ako ayokong maniwala dyan sa mga chismis na ganyan. Di totoo yan, ano ha? Oo, pero ang tanong bakit kaya hanggang ngayon wala pang reshuffle na nangyayari dyan ho sa PNP? Magdadalawang buwan nang nakaupo si General Marbil, bilang bagong hepe ng PNP, pero wala pa hong nangyayaring balasahan, Wala pang nangyayaring reshuffle, Ayaw, yung mga ano kayo dyan, doon sa mga nakikinig sa atin dyan sa Malacanang, baka naman po pwedeng iparating ho ninyo sa Pangulo itong ganitong klase ho ng mga intrigahan, para maimbestigahan. Pinaiimbestigahan din ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative J. Kong Hun sa Kamara de Representantes ang manoy pagkabigo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magbigay ng angkop na bangka at iba pang mga kinakailangang suporta ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ang panawagang investigasyon ay tugon ni Kong Hun sa napakarami na umanong mga reklamo ng mga mangingisda na hindi akmang tulong ang binibigay ng BIPAR sa aktwal na pangangailangan ng mga ito. Pinagyan din pa ni Kong Hun, miyembro ng Young Guns ng Kamara, ang kahalagahan ng pagrepaso hindi na habang inaayos ang budget ng BIPAR para sa susunod na taon. Ngayong taon, inanunsyo ng BIPAR na maglalaan ito ng 660 million pesos para sa pagbili ng 66 na unit ng 62-footer na bangkang pangisda para mabigyan ang mga mangingisdang Pilipino ng mas malalaking bangka, mapalakas ang kanilang kakayahan sa pangingisda at mapabuti ang kanilang kabuhayan. Sinabi pa ng ahensya na hindi bababa sa 10 malalaking bangka na ang naipamahagi na sa mga kooperatiba ng mga mangingisdang nag-ooperate naman sa West Philippine Sea. May nakahanda namang safety nets ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagbabawas ng taripa sa rice import ng Pilipinas. Ito ay kasunod ng pagtayo na posibleng malugi ng 20 billion pesos hanggang 22 billion pesos ang gobyerno dahil sa nakatakdang 15% tariff reduction. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, maaari itong mabawi sa pamamagitan ng pagbababa ng pagpapababa ng inflation na kalaunan ay hahantun din sa posibleng pagbawas ng interest rate. Iginidirekto na short-term development plan lamang ng gobyerno ang tariff cut dahil layon nito na ma-secure ang investment para sa patuloy na pagtaas ng lokal na produksyon ng pagkain sa bansa. Kumpiyansa din ang Department of Agriculture na mararamdaman na ng mga Pilipino ang pagbaba ng presyo ng bigas dahil sa nakadagdang pagbabawas ng taripa sa imported rice. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, posibleng makita ang pagbaba ng presyo sa susunod na buwan o sa unang bahagi ng Agosto. Paliwanag pa ni de Mesa dahil sa inaasahang 6 hanggang 7 pisong pagbaba ng presyo ng inaangkat na bigas. Mahihila rin ito ang lokal na produksyon ng bigas. Kasi kung titingnan natin ang datos, Yusek Cesar, last year, yung na-import natin was 3.6 million metric tons. Ang na-produce natin na palay was 20.06 million metric tons. In rice form, that's about 13.11 million metric tons. So about 25 to 27% ng ating bigas ay imported last year. So ganun kalaki yung pwedeng ma-impluensyahan sa presyuhan ng imported na bigas doon sa kabuuan ng merkado natin. Pinawi rin ng DA ang pangamba na madedehado ang mga magsasaka dahil mahihila ang presyuhan ng farm gate price ng palay sa pagbaba ng taripa. Ayon kay de Mesa, patuloy nilang aayudahan ang mga magsasaka upang mas mapalakas ang lokal na produksyon. Talaga naman mahihila ang presyuhan. So, ang utos ng ating kalihim, Secretary Chu Laurel Jr. ay lalong tulungan ang ating mga magsasaka. Sa pagtulong ay patuloy yung ating pagbibigay ng mga libreng binhi at pataba at nagre-request ng additional na pondo para damihan pa yung abono kasi napaka-importante na pag na-reduce din yung production inputs ng ating mga magsasaka, mababawasan yung kanilang gastusin, ay hindi mababawasan o mas madadagdagan naman yung kanilang income.
34 na makalipas sa alas 4, pinagre-resign ang mga magsasaka si National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan matapos na ibagsak sa 15% ang taripa sa mga imported na bigas. Ayon kay dating Agriculture Secretary at ngayon ay Federation Pre-Farmers Chair na si Leonardo Montemayor, susulat sila sa Pangulong BBM para sipain na itong si Balisacan. Sinabi ng Montemayor, may nihahanda na rin silang iba pang mga forma ng protesta gaya ng signature campaign at pagbisita din sa tanggapan ng NEDA. Dapat na daw palitan ang pangalan ng NEDA sa National Importation and Dreamland Authority o NIDA. Dahil hindi naman nangyayari sa totoong buhay ang 29 pesos kada kilong bigas sa pangakong tapyas taripa. Tumaas naman ang konsumo sa karne ng manok sa gitna ng sirit presyo ng baboy. Ayon kay Elios Jose Insyong, Pangulo ng United Broiler Raisers Association, bunso din ito ng espesyal na okasyon gaya ng graduation at mga kapistahan. Nananatili naman ang niyang matatagang presyo ng manok sa 180 hanggang 200 pesos per kilo kumpara sa 420 na presyo ng bawat kilo ng baboy. Sa monitoring ng Department of Agriculture, maglalaro sa 160 hanggang 220 ang retail price ng manok. 305 pesos per kilo naman hanggang 380 ang pork kasim, habang 340 to 420 naman ang pork liempo. Kaso nga po, nagtaas naman ang presyo ng mais. Nagtaas po ang presyo ng copra meal. Ang dami pong nagtataas. Ay, susme. Buti na lang yung brief ko, bumababa. Ala nang pambili ng garter. Ipinagbabawal ng Department of Agriculture ang importation ng mga ibon mula sa Australia makarang may ulat sa lugar ang outbreak ng bird flu. Sa inilamas na utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahigpit na ipinagbabawal ang pag-angkat ng wild at domestic bird, poultry meat, day-old na mga sisiw at mga itlog mula Australia. Nagugat ito sa ulat ng Chief Veterinary Officer ng DA na nagkumpirma ng outbreak sa Australia ng mga virus ng H7N3 at H7N9, mga subtype avian influenza virus o mas kilala sa tawag na bird flu. Ang Australia ang ika-4 na pinakamalaking pinagkukunin ng karneng manok na may kabuang 5,300 metric tons na inaangkat. Pero usually yan sa mga processor po yan, ano ha? 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga, babalik tayo makalipas ang ilang paalala. Kahit sa baluarte ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pumunta ang napakaraming membro ng Kamara de Representantes sa Davao del Norte para ito sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair na isa umanong pagpapakita na buhay pa ang unit team. Nasa 167 na mga kongresista dumating sa bagong Pilipinas Servicio Fair, kabilang ang dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo, namigay ng ayuda sa mga taga-Tagum City sa Davao del Norte. Ayon kay Speaker Romualdez, break ang Congress ngayon pero mas pinili ng mga kasamahan nila na sumama sa Davao para marinig ang pangangailangan ng mga residente. Bukod sa cash at rice distribution, namahagi din ang grupo ni Speaker Romualdez ng mga scholarship at puhunan pang negosyo. Libo-libong mga Dabawenyo na hindi bababa sa 80,000 residents ang nakinabang sa programang ito ng Marcos Administration. Laking pasasalamat naman ni Acting Davao del Norte Governor De Carlo Uy kay Speaker Romualdez dahil sa hatid na government service at tulong ng Kongreso. Pinuri naman ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo si Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Romualdez sa matagumpay na paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Tagum City, Davao del Norte nitong Biyernes. Isa ang dating Pangulo sa 167 congressmen na dumalo sa paglulunsad ng naturang kampanya sa Tagum City. Ito ang pinakamalaking bilang ng mga kongresistang dumalo sa BPSF mula ng simula ng programa noong nakarang taon. Umabot naman sa 250,000 residents ang nahatiran ng tulong na nagkakahalaga ng 913 million. Nang matanong kung dadalo si Pangulong o dating Pangulong GMA sa mga susunod pang BPSF, positibo naman
ang kanyang naging tugon. Bilang bahagi naman ng kanyang commitment para sa pagpapahusay ng disaster preparedness and resiliency sa bansa, pinangunahan ni Senator Bongo ang inaugurasyon ng bagong evacuation center sa Legazpi City sa Albay. Ang nasabing evacuation center ay pinondohan sa pamamagitan ng pagsusumikap ni Senator Go bilang chair o vice chair ng Senate Committee on Finance na nakipagkolaborasyon sa mga lokal na pamahalaan. Dinisenyo ito upang maging ang kanlurang ng mga residente maging kanlungan ng mga residente sa panahon ng kalamidad. Sa nasabing event, binigyan din ng senador ang mahalagang papel ng evacuation center, partikular na sa mga rehiyon na madalas natamaan ng malalakas na bagyo at pagputok ng bulkan. 200,000 pisong halaga naman ng marijuana sinira ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41, naimbag na bigat lakay. Tuloy-tuloy ang kampanya ng Benguet PNP laban sa illegal na droga. Sa pinakahuling anti-drug operation, abot sa 200,000 pisong halaga ng marijuana ang kanilang winasak sa Kibungan, Benguet. Nagpatupad ng marijuana eradication operation ang pinagsanib na operatiba ng Kibungan Municipal Police Station, 1st Benguet Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence at Drug Enforcement Unit ng Benguet Provincial Police Office, Regional Intelligence Division at PDEA sa Sitio Tanap, Takadang sa Kibungan, na nagresulta sa pagkakadiskubre na isang marijuana plantation na may sukat na 200 metro kwadrado at doon binunot at sinunog ng mga operating troops ang 1,000 piraso ng tanim na marijuana na may standard drug price na 200,000 pesos. Walang nahuling marijuana cultivator sa naturang operasyon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Diyos de Aguina, maraming salamat, Romy. 46 na makalipas sa alas 4. Uy, congratulations pala kay Cyrus Al Villanueva, cum laude. Graduate ito ng Bachelor of Arts and Communication ng University of Santo Tomas. Greetings po galing sa kanyang tatay na si Al Villanueva ng LTO. At sa lahat ng mga magsisipagtapos at mga gagraduate pa, congratulations. Nakaambang obligahin ng Commission on Elections sa mga kandidatong magsusumite ng kanilang Certificate of Candidacy. Gamitin ang kanilang mga latest picture. Kaya ngayon pa lang required na silang mag-submit ng kanilang latest picture upang maiwasan ang misrepresentation. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, pagsusumitehin ang mga ito ng 5 larawan na gagamitin sa kanilang campaign material. Ituturing anyang illegal ang campaign material at pwedeng madiskwalipika ang mga kandidatong gagamit ng ibang larawan mula sa kanilang isusumite sa poll body. Sinabi ni Garcia na kailangang kinuha ang larawan sa loob ng 6 na buwan bago ang paghahain ng Certificate of Candidacy. Hinihintay pang aprobahan ng Commission on Bank ang naturang panukala. Tama naman yan. Kasi iba ang ginamit, sobrang ang pagkaka-edit. O nga, pagka umakit na sa intemplado, sabi ng mga nanonood, sino yan? Yung iba, gano'n na siguro talaga yung labanan. Ano ha? Kaya lang, wag nyo gamitan masyado ng filter. Para naman, makilala parang kayo ng mga botante. Ganito man ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ang tunay na banta sa national security ay mga foreign hacking at mga scam syndicate at hindi ang malihitimong lisensyadong offshore gaming operators. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, hindi kailangan pagmawal ang lehitimong pogo dahil hindi ito ang tunay na banta sa pambansang seguridad kundi ang mga alien hacking at mga scam syndicates.
Ang dapat gawin, ayon po kay Chairman Tenco, paigtingin ang anti-crime operation laban sa mga suspected alien hacker, mga scammer, mga cybercriminal na karaniwang nagtatago sa mga gusali at mga compound na matataas ang seguridad. Tiniyak pa ni Tenco na mahigpit na binabantay ng PAGCOR ang mga lisensyadong gaming operators at meron silang monitoring team sa lahat ng mga lugar ng mga lisensyadong gaming operator upang matiyak ang pagsunod sa mga lituntunin ng kanilang mga lisensya. Sinabi pa ng PAGCOR Chair, nakakatulong ang lehitimong internet gaming licenses sa pagpupondo sa gobyerno, nakakapag-ambag ng mahigit 5 bilyong piso sa gross revenue ng ahensya sa pulpa noong 2023. Posibleng transnational organized crime ang nasa likod ng sinalakay na 10 hektaryang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sinabi sa DCRH ni Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston John Casio. Lumilitaw na pinagsanib na puwersa ng foreign syndicates at mga lokal na sindikato ang nasa likod nito. Nakakagulat sapagkat sa lawak at laki ng kanilang operasyon na umaabot na kung saan-saan. Wala naman po kaming sinabing may mga politiko or malaking negosyante or mga kilalang tao personalidad sa Pilipinas na nasa likod nito. Ang nakakagulat po talaga nito is makikita ninyo na parang iisang grupo lamang sila. Para merong isang malaking transnational organized crime dito sa Pilipinas, isang grupo ng mga kriminal na international, mga banyaga na nagsama-sama kasama yung mga lokal natin na mga sindikato rito. Kumbinsido din si Casio na may information leak kaya't nakatakas ang karamihan sa mga workers 30 minuto matapos silang mag-apply ng search warrant. Ayon pa sa opisyal, dapat imbestigahan dito lahat ng mga operating units at agencies kabilang ang PAOK. Lahat po ay suspect kung tutuusin. Hindi lamang po yung korte, hindi lamang po yung mga kapulisan at saka yung iba pa. Lahat po kami kung magkakaroon ng investigasyon. Ang aking panawagan ay dapat magsimula ang investigasyon sa akin kasi ako yung puno nagsimula na mag-ayos nito kasama ng aming legal officer, mag-apply ng warrant and so on and so forth. So lahat kami investigahan, dapat walang sacred cow dito kasi sa totoo lang nakakapanlumo po yung leak. Kasi ako I am 100% convinced that there was a leak. Pinasususpende ni Senator Amy Marcos ang operasyon ng Pogo sa bansa sa gitna ng sangkaterbang kontrobersiyang kinasasangkutan ng mga ito. Ayon kay Senator Amy, dapat munang suspindihin ang mga Pogo operations habang inaaral pang sistema para sa operasyon ng mga ito. Inimok din ni Senator Marcos ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR gumawa ng klarong polisiya kaugnay ng Pogo operations. Malinawan niyang may mga sangkot ng tradisyonal na crime syndicates sa iligal na operasyon ng Pogo at hindi ito kakayaning mag-isa ng Pilipinas kaya dapat na magpasaklolo na rin sa China. Bilang dating gobernador ng Ilocos Norte, aminado ang senadora na hindi nababantayang maigi at nare-regulate ng mga lokal na pamahalaan ang mga Pogo sa local level. Idiniin pa na mababatas na dapat nakasuhan sa korte ang mga individual na inaresto sa mga sinalakay na illegal Pogo. 14 anyos na binatilyo na lunod sa isang ilog sa Rosales, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 14 anyos na grade 80 student matapos itong malunod sa ilog sa Rosales, Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Christopher Nesperos, ang biktima ay nakilalang si Matthew Ledesma, residente ng barangay Bakit-Bakit, at lumilitaw sa kanilang investigasyon na kasama ng biktima ang kanyang mga kaibigan ng maglangoy sa ilog sa kanilang barangay. Subalit napunta ito sa malalim na bahagi ng ilog at hindi na ito makita ng kanyang mga kasamahan. Kaya humingi na ng tulong sa mga autoridad at magkatuwang ang PNP at Bureau of Protection na ginalugad ng mahigit 1 oras ang ilog bago ito natagpuan sa ilalim ng masukal na bahagi ng kailugan at agad itinakbo sa ospital pero idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy, at magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Middle East. Ay, paalala nga pala natin, baka naghahanap po kayo ng investment opportunities. Ito po yung alok sa atin ng Westchester Realty. Nakamurang ready for occupancy units,
5% lamang daw payment, pwede pang gives. Tapos 20,000 pesos na all-in down payment after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad. Ba, kagaling ano ha? Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya, nasa loob po mismo ng township. Yung pong simbahan, eskwelahan, clubhouse, marami pa, pati city hall. At saka mga commercial area, nasa loob po mismo ng township. Kaya hindi mo na kinakailangan lumayo pa para matugunan na inyong mga pangangailangan. At ito pa, kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng trip for two sa anumang Asian destination kung saan tatama ang inyong lucky dart. Pwede kayong pumunta ng libre for two sa Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Ohay gozaimasu sa mga Pilipino dyan ho sa Japan. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung hindi ho ninyo madali yung trip for two sa anumang Asian destination, o pwede pa rin ho kayong manalo ng ibang mga premyo sa Summer Premiere Promo ng Westchester Realty. Inimok naman ang Pangulong BBM ang sambayan ng Pilipino ipagpatuloy ang paglaban sa soberenya at kalayaan ngayong nalalapit ng pagunita ng Independence Day. Sa kanyang video message, sinabi ng Pangulo na patuloy na ipinaglalaban ang kalayaan sa iba't ibang aspeto ng pagka-Pilipino matapos ang 126 years. Kinikayat din ng Pangulong Marcos ang publiko na iwagayway ang watawat upang ipakita ang buhay at ipakita ang buhay na pagiging Pilipino ng bawat isa. At gayon din ang pagkilala natin sa kasaysayan ng Pilipinas. Paghimok pa ng punong ehekutibo, gisingin ang diwa ng pagka-Pilipino, buhayin ang nasyonalismo sa dugo at makilahok sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ngayong Hunyo ay ipinagdiriwang natin ang Buwan ng Kalayaan. Napakahalaga at makabuluhan itong selebrasyon na ito para sa ating mga Pilipino. At kung may araw na talagang lubos na pinaghahandaan natin at makikibahagi tayo, ito yung araw na yun. Nakaraang 126 na taon hanggang ngayon, patuloy nating ipinaglalaban ang ating kalayaan. Kalayaan sa iba't ibang aspeto ng ating pagka-Pilipino. Higit dito, kalayaan sa ating teritoryo, soberanya. Kaya't walang pagod ang ating pagbabantay. Walang katapusan ang ating pakikipagpulong sa iba't ibang mga bansa upang matulungan din tayo maisulong ang ating kapakanan at karapatan. Patuloy din ang mga proyektong pangkultura para lalong mapatatag ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Yan po ang Pangulong Marcos. Samantala, mahigit 100,000 trabaho naman ang inaalok sa job fairs ngayong darating na Independence Day. Ayon kay Labor Secretary Benvenido Laguesma, mahigit sa 100,000 local vacancies at mahigit sa 5,000 mga trabaho abroad ang alok ng mahigit 1,000 mga employers sa job fair sites ngayong June 12. Ilan sa mga job fair sites ay Metro Manila. Matatagpuan yan sa SM Grand Central sa Caloocan City, SM Center sa Las Piñas, sa Robinson's Place sa Las Piñas, SM Mega Mall sa Mandaluyong, SM City sa Maynila, SM City Marikina, Parañaque City Social Hall at ganyan din sa Sports Complex ng Marikina, ng Parañaque, SM Mall of Asia dito sa Pasay, SM East Ortigas sa Pasig, SM Fairview sa Quezon City at Vista Mall sa Taguig City. Ayon kay Laguesma, ilan sa mga vacancies ay para sa mga production worker, mga operator, customer service representative, mga laborer at service crew. Dalhin lamang ang mga pangunahing application requirements gaya ng resume o curriculum vitae, diploma, transcript of records at government clearance. Ayan. Maganda umaga, Pilipinas! Pero pagpunta nyo doon, sigurado nyo nakapag-ultamayo kayo para may sigla kayo during the interview. Ha? Ano nga bang ginagawa ho ng ultamayo? Ang ultamayo po ay nagtataglay ng postbiotic. Ang postbiotic po, inaral po yan ng mga Hapon sa Japan para ho mapatunayan kung ito nga ba ay epesyenteng gumagana sa ating katawan. Pag pumasok ko kasi yan sa ating katawan, ayon po sa clinical trial, pina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell o PDC. At yan po nagpapalakas sa ating immune system. At dahil malakas ang ating immune system habang tayo natutulog, itinataboy po yung mga toxins sa ating katawan. Kaya pagkagising natin kinabukasan, meron tayong bagong sigla. Meron tayong bagong lakas para sa pagharap sa kinabukasan. Ayan ha. Kaya huwag natin kalimutan. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyong galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga concerns, pwede ho kayong mag-text sa
sa 0917-110-6580. Ayan ha. Available din po yan sa Mercury, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Tandaan, ang Ultabio po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration kaya't nirerekomenda ng mga doktor. Maganda umaga, Pilipinas! Menos 2 bago alas 5 na umaga. Fifth Anniversary Countdown. Hoy, narinig nyo ba yung malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ng Tinig Asul, Pula at Dilaw? Kasi malapit na po ang ingranding pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagyong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Ilang araw na lang, partner? 38 ba nung huling countdown natin? Last week, din nabawasan ng 2, edi 34 na lang. Tama ba? Bilang ko. 33. 35. Ayun. 35 days na lamang at muli tayong magsasama-sama sa 85. Sa isang adikain, isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para po sa DZRH, ako po si Angelo Palmones. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Isang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, simula na ng 3 araw na transport strike ng Grupong Manibela bilang pagtutol pa rin sa paghuli sa mga unconsolidated jeeps. Ayon kay Manibela President Mar Balbuena, nasa 25 miyembro nila ang inaasahang lalahok sa kilos protesta ngayong araw hanggang sa araw ng kalayaan. Sentro nila ng tigil pasada ang Metro Manila kung saan ang Makati at Mandaluyong lamang ang hindi masyadong maapektuhan. Humingi naman ng dispensa si Balbuena sa maapektuhang mga commuters at nakiusap sa mga miyembro na wag nang pumasok sa anumang komosyon. Abiso naman sa mga biyahe para po sa araw ng kalayaan, magsasara ang ilang kalsada sa Maynila bilang pagbibigay daan sa selebrasyon ng ika-126 na anibersaryo ng Philippine Independence sa June 12. Ayon sa MMDA, baktado ito ang ilang bahagi ng Ross Boulevard at TM Calao Avenue na magsasara mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muli naman simula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Magsasara ang Ross Boulevard at TM Calao Avenue, pero kasama na ang Padre Burgos Avenue at Bonifacio Drive, gayon din ang mga kalsada sa loob ng Rizal Park at Quirino Grandstand. Inaabisuhan ng mga pampubliko at pribadong sasakyan na papuntang norte at manggagaling ng Ross Boulevard na kumana na lamang ng Quirino o UN Avenue saka kumaliwas sa Taft Avenue. Meron naman mga inilagay ng mga signages. Samantala sa mga motorista namang magmumula sa Road 10 at papunta ng Anda Circle, pinapayuhang kumaliwa ng Soriano Avenue hanggang makarating sa Padre Burgos Avenue. Hindi bababa sa 80,000 mga residente naman ng Davao del Norte ang makatatanggap ng cash at education livelihood assistance sa ilalim ng programa ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nito lamang Biyernes, 19,000 na mga residente na nakatanggap ng ayuda, 14,000 naman na iba pa ay mga taga-Island Garden City of Samal na nakatanggap din ng tulong. Meron ding 47,000 iba pang nakatanggap ng ayuda sa mga susunod na linggo. Kasabay ng paglulunsad ng 2 araw na bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Biyernes sa Davao del Norte, inilunsad din ang Cash and Rice Distribution o CARD Program, Startup Incentive Business Opportunities and Livelihood o SIBOL. Ito yung SIBOL Program, Integrated Scholarship and Incentives for the Youth o ESIP for the Youth Program at Farmers Assistance for Recovery and Modernization o PARM Program.
Sinabi ni Speaker Martin Romualdez, ang pangunahing nagsusulong ng iba't ibang programa ng Administrasyong Marcos nananatili na ang pagnanais ng Pangulo na makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangang Pilipino. Ayon naman kay House Deputy Secretary General Soponias Punyong Gaponada Jr., isa sa mga leader ng BPSF National Secretariat, ang CARD ay isang inisyatiba ni Speaker Romualdez upang matugunan ang pangangailangan ng mga vulnerable sectors sa lipunan gaya ng mga senior citizen, mga PWD, single parent at mga indigenous peoples. Pinasisilip naman ni Senator Amy Marcos ang flood control projects na binubuhusan ng malaking pondo ng gobyerno taon-taon. Nais masiguro ni Senator Amy na nagagamit talaga ang mga inilaang pondo, lalo't idineklara na ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tagulan. Ibinahagi ni Senator Marcos noong kongresista pa lamang siya. Inusisa niya ang ilang opisyal kung bakit may flood control project sa kanilang lugar samantalang wala naman silang ilog. Natuwiran na niya na mga ito hindi naman sumisisid ang Commission on Audit. Kasabay nito ang panawagan ni Senator Amy, linisin ang lahat ng mga dam, mga irrigation at timbakan ng tubig na ngayon punong-puno ng basura, bato at troso. Isinusulong din ng Presidential Sister ang pagtatanim ng puno sa mga bundok at magbagsak ng mga buto ng ipil-ipil mula helikopter upang mabilis na tumubo. Nananawagan din si Senator Marcos sa mga ahensya, mga lokal na pamahalaan, todong paghandaan ang nakaambang La Nina upang maibsan ang epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Iniimbestigahan na ng PNP Highway Patrol Group ang viral post tungkol sa umano'y escort for hire. Nagugat ito sa Instagram story ng isang social media personality na sinasabing nagbayad ang kanyang mister ng escort mula sa Highway Patrol para makaiwas sa traffic. Ipinost nito ang larawan ng nakamotor na tauhan ng HPG habang nasa unahan ng kanilang sasakyan at may caption na, "How can I settle for less when my husband hired an HPG escort para lang hindi ako matraffic sa pupuntahan ko?" Hindi natin alam kung anong kwento talagang nasa likod. Sinabi naman ng Highway Patrol Group na inalam na nila ang katotohanan sa likod ng post at maghahain din sila ng cybercrime-related offenses laban sa mga individual na yumuyurak sa kanilang imahe. Oo nga naman. General Marbil, parang matindi yata ang problema natin ngayon. Naghihigpit si General Marbil pero ang dami pa rin mga pasaway. Si Attorney Franklin Quijano, ang chair ng National Commission for Senior Citizens, kasama na natin. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Attorney. Teka muna. Wala, hindi sumasagot si Attorney Quijano. Attorney Quijano, good morning. Ay, naputol. Paki-reestablish mo nga si Attorney Quijano. Marami tayong gustong maliwanagan sa kanya. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin sa ating mga araw na paglakad. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man nating gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, mga barbero for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Oy, magandang umaga sa ating mga magagandang kumadrona. Okay na si Attorney? Balikan natin ngayon si Attorney... Ay, wala pa pala. Sumirit na sa 11th month high ang sword loans ng banking sector kasunod ng tumaataas na interest rate. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas 12.3% ang soured loans. Yung mga soured loans. Sa 480.6 billion pesos noong katapusan ng Abril
mula 427.88 billion pesos sa parehong panahon noong nakarang taon. Sa inilabas po ng Bangko Sentral, pinakamataas sa loob ng 11 buwan ang non-performing loan ratio ng Philippine Banks o kasunod ito ng 3.46% na naitala noong May 2023. Mas mataas din ang naturang problema sa mga loans sa 3.41% na naitala sa parehong panahon noong mga nagdaang taon. Ang commercial loans ay tinuturing na non-performing kung ang nanghihiram ay hindi nababayaran ang mga scheduled payments sa loob ng 70 araw pagkatapos ng due date. Ayun, tumataas po ang interest rate kaya ang dami tuloy hindi makapagbayad ng kanilang utang. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan natin ngayon si Attorney Franklin Quijano, ang chair po ng National Commission for Senior. Chairman, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Angel, good morning po. Ayun, kasi ang dami nagtatanong, may mga kumakalat kasi na ang mga senior citizen madadagdagan ng 1,000 pesos a month. So every quarter 3,000 pesos. Totoo ba yun in the first place? Well, Angel, yung indigent senior citizen. Hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat po. O kasi tataka yung iba, sabi nila, teka muna, baka pwede namin pandagdag sa namin yan, pension sa GSIS. Well, actually, yung all the rest, may universal pension kasing panukala na tapos na sa lower house. So, may pinag-uusapan pa sa Senado na ang lahat universal ay bibigyan. Pero hindi po hindi po 1,000 ang pinag-uusapan kung 500 para sa all the rest. Ibig sabihin, yung 1,000 ay para sa walang-wala, yung wala ay 500. Teka muna. Akala ko itinaas from 500 naging 1,000. Yung walang-wala. Yung walang-wala. Paano natin makakategorya yung walang-wala, Attorney? Actually, may... Teka. Malo, nagpuputol-putol eh. Importante to dahil ang dami nag-aabang ng mga senior citizens sa atin. At saka yung iba, akala nga may aumento sila. Try natin ulit si Attorney. Attorney? Ito. Ayan. Malinaw na. Opo. So, hindi lahat ay makatatanggap, pero yung mga dati nang tumatanggap ng 500, sila yung makakatanggap na ng 1,000. Opo. Okay. Ano yun? Over and above the other benefits? O yung talagang walang-wala lang? Walang-wala lang po ang makakatanggap ng 1,000. May definition kasi yung batas ng walang-wala. Frail, sickly, with disability, and with no visible means of support. So, yung frail, sickly, at with disability, medical, and physical in a sense, no? Di ba? So, mahina, sakitin, may kapansanan. Tapos, yung walang visible means of support, walang natatanggap na regular, ay yung financial na criteria. Okay. Tapos, so tukoy nyo naman kung sino-sino sila. Well, actually, ang DSWD pa kasi ang namamahala nito, ganun? DSWD pang, inaantay namin ito turn over ng DSWD sa atin kasi ngayong taon na ito, kompleto na tayo ng provincial offices. Oo. So, nire-ready natin yung regional offices, but we're waiting for the SWD to turn over all the functions. Kasi yan yung sinabi ng batas na with the completion of all the regional offices, ito turn over ng DSWD yung trabaho papunta sa National Commission of Senior Citizens. Kailan mangyayari yun? Actually, ready na ang National Commission. Pero, siyempre, naantay natin yung turnover. Kasi, siyempre, may mga, may mga
finalization ng report ng DSWD. So, we are hoping na ang DBM, kasi ang DBM ang magta-transfer ng books papunta sa atin. Hindi pwedeng gagawin yan agad-agad. So, ang directive ng DBM, ang inaantay natin, ang social pension, maybe last, ang mauna, baka yung sa centenarian, yung patanggap ng 100 years old na tatanggap ng 100,000, di ba? Yung sa centenarian. Tapos may bagong may bagong batas na nagsabing ang 80, 85, 90, 95 ay tatanggap ng 10,000 upon reaching the milestone age of 80, 85, 90, 95. Ito yung mga longevity incentive na kung aabot at hahaba yung buhay, syempre may cash gift na 10,000. Pero ang labo nun, attorney, di ba? Paano halimbawa, 86 ka ngayon, hindi ka kasama sa tatanggap, no? So you have to wait na ganun ba? Yeah. Kasama na sila? Milestone kasi, kung 80 lang talaga or 85 lang talaga, yun ang makakatanggap. Yung 86, di 4 na taon na lang para aabot ng 90. Ganun yun. Paano ko na-disgrasya nga sa pagdating ng 86? Bakit siya nag-80? Bakit siya nag-90? Kawawa na. Well, yan po kasi ang definition ng batas. Hindi tayo makakaroon sa definition ng batas. Hindi, pero yung pagtungtong nila ng 85, wala nang yun. Kasi hindi naman retroactive, no? Opo. Kaya sabi nila, teka muna last year ako nag-85, wala pang batas biglang pumasok yung batas. 86 na ako. Hindi na sila kasama. 4 na taon na lang. Paano nga kung hindi umabot doon sa 4? Pagdasal natin, umabot sila doon sa 4 na taon. Opo. Kaya longevity nga talaga. Kailangan hahaba ang buhay. Okay. Tapos, ano daw ho yun? Automatic ba yun na dapat nare-record ng OSCA ng bawat munisipyo pagka tumungtong na sa 60 ang isang tao, ang isang residente? O dapat mag-submit ka pa rin na report? Actually, kaya gumawa tayo ng primary data ng NCSC kasi ayaw nating magiging mapolitika. Kasi minsan kasi doon sa baba, sa OSCA, may mga OSCA na magagaling at wala talagang politika. Meron namang iba na pagka hindi bumoto kay konsehal, kay mayor, kay kapitan, hindi sinasali. Kaya tayo sa national government dapat walang politika. So, of course, hinikayat natin, we're trying to train ng OSCA naman para walang politika doon sa pamamahala ng senior citizens. Pero yun doon sa 1,000 nga po na sinasabi nyo walang-wala, may national data na tayo nun? Kung nasan sila? Ang DSWD ang meron ngayon. DSWD. Kaya hiningi natin sa DSWD, sana yung listahan nyo kasi sa NCSC, umabot na ng 5.5 million yung listahan natin Sa sabihin, pagka nadagdag pa yung sa kanila, talagang magiging reliable na yung data. So yung data nyo, magkaiba doon sa DSWD? Opo, kasi hiningi natin yung data ng DSWD. Sa DSWD, hindi po kompleto yung data namin. Ang binigyan namin, yun lang yung nasa listahan namin. So tayo naman, sabi natin, hindi pwedeng yung binibigyan lang ang magiging sakop ng NCSC kasi ang batas ay nagsabing lahat na seniors ay sakop Kaya kailangan sikapin natin aabot tayo ng 100% nag-online register kasi yun yung primary data na pag may pangangailangan, may programa, doon natin nire-refer para hindi magiging bias yung result. Okay. Iba pa daw ba yung pondo na nanggagaling sa lokal na pamahalaan? Ano ba? Makati, di ba? May important, may program sila para sa mga senior. So, over and above yan? Opo. Iba ang national na program. Iba yung binibigay through an ordinance. So, kunyari, sa Cebu,
bukod sa yung social pension na sinasabi natin na walang-wala ibinibigyan, doon sa Cebu City, 1,000 pesos per month yung residente, mayaman ka man hindi. Ganun lang. Oo. Hindi kakayanin kung pareho na ikuridas na lang natin, mayaman, mahirap. Ay, hindi po kakayanin. Hindi kakayanin. Lalo na may fifth class municipality, hindi kakayanin ng munisipyo. Bakit doon sa fifth class marami talagang mas marami doon ang talagang walang-wala? Hindi naman. Pero ang problema, ang pondo ng munisipyo. Kasi ability to generate tax ang issue eh. Siyempre sa malalaking syudad like Makati, Parañaque, kaya nila. Hindi, ibig sabihin, doon sa 1,000 na manggagaling po sa inyo. Opo. Sa manggagaling sa national government, ano na talaga yan? Naka-criteria yan eh. So yung sa 1,000, poverty-based yun. Yung sa ordinansa, hindi kailangan poverty-based. Resident ka lang talaga at may criteria siyempre sa Cebu City, bumoto ka ng the last 3 elections. Yan po yung nangangahulugan na ikaw ay taga Cebu City talaga kasi bumoto ka. Na 3 beses. Teka muna, so kailan ho ito maipamamahagi outside of DSWD? Apo, yung galing ho sa inyo? Yung sa 1,000 ay galing, pagka ibigay ni DSWD sa bawat sa amin, ready na po kami. So, sabi ng batas kasi, within 3 years after the passage of the law, lampas na ng 3 years. Kaya talagang hinihingi namin na ibigay na sa SSA. But we cannot force DSWD until they're ready. Kaya we are expecting that by next year, sana maibibigay na nila. So, doon ho sa mga hindi nakakatanggap, kanino sila magpapalo up? Sa inyo o sa DSWD? Sa DSWD pa rin. DSWD na muna. Tulungan natin. May mga dumarating sa atin na reklamo at sabi natin, sulatan niyo ang DSWD, copy furnish niyo kami kasi makatulong din tayo mag-verify. Kasi sa ngayon, klaro pa yung criteria, yung walang-wala. But sa darating na taon, 2 na ang criteria, yung walang-wala at hindi walang-wala. Kasi pag pumasa ang universal pension, lahat na kasi ang makakatanggap pagka pumasa yan eh. Oo. Pero may diferensya, 500 doon sa isa, doon sa walang-wala, 1,000. Opo. Yun nga po. Oo. Kaya lang, sabi ko nga, saan makakaabot naman yung 500? Well, kasi, kung pag-usapan yung talagang ano ba ang karapat-dapat, ang PIDS, yung Philippine Institute of Development Studies is saying, kulang talaga yung 1,000 nga eh. 3,000 yung nire-recommenda nila. But kaya ang nakikita ko dahil batas yung sinusunod natin, ang importante lang na talagang mayroong konting may susuporta, kundi saan tayo kuha ng 3,000 kung wala tayong buwis na ma-generate. Kaya yan po yung nagiging dilema sa pamamahala eh. Sige. So kulitin namin pala ang DSWD na turn over na sa inyo, 'di ba? Para yung mga hindi nila nararating finally maabot na. Attorney, thank you ha. Thank you for joining us. Magandang umaga po. Thank you po. Okay. Ayun. So doon ho sa mga nagtatanong kasi sabi uy, may pandagdag kami sa aming pensyon sa SSS at saka sa GSIS. Pagka wala, yung pala para lang sa mga walang-wala. So kung kayo may malaki ng pensyon, share nyo na lang yan sa iba. Maganda umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 na umaga. This Umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Professor Andy Pereria. Prof. Andy, magandang umaga po sa inyo ha. Kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, yan po sa Batangas, magandang umaga din po. At magandang umaga kay Congressman Ador Pleito Cador. Thank you ha. Doon sa inyong patuloy na suporta po sa ating adikaing magparami ho ng kawayan. Lalong-lalo na po yung kanyang pagtatanim po dyan sa Ipo Dam at Angat Dam.
syempre kay Justice Max De Leon na maaga din pong gumigising. Ay, huwag natin kalimutan na ngayon pong Father's Day, bigyan po natin ng tangerine chocolate ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga daddy, mga lolo, mga uncle, mga yotits. Tangerine chocolate, produkto po ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng puno ng kakao galing Davao, hinakot para maitanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, ito pong mga magsasaka hindi na lamang umaasa sa kopra, hindi na lamang umaasa ho sa nyug, kundi nagpuproduce na ho sila ng mga high value products katulad nga po ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine chocolate. Ay, may mahigit 10 variants yan na pwede ho ninyong pagpilian. Si Rhea Torres mula sa Pag-asa kasama natin. Ma'am Rhea, magandang umaga po sa inyo. Yes po, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw, patuloy pa rin ang epekto ng hanging habagat or southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya asahan pa rin po natin ang maulan na panahon, lalong-lalo na dito sa may Palawan. Samantalang easterlies naman ay posible din magdulot ng mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular sa may eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Kaya asahan po natin sa mga nabanggit na lugar ang mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, mula umaga hanggang tanghali, asahan po natin magiging mainit ang panahon at mataas ng tsansa ng mga isolated o mga panandali ang buhos ng ulan pagdating naman sa hapon o sa gabi. Kaya ihanda lamang po natin yung ating mga pananggalang sa ulan at mag-antabay po sa mga thunderstorm advisory na nilalabas ng ating Pag-asa Regional Services Division. Sa ngayon po, wala naman tayong, yes po. Walang paparating na bagyo, no? Yes po, wala din po tayong binabantayan na LPE or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya sa mga susunod na araw po, ay magiging mainit ulit yung panahon at may mga chance naman po ng mga panandali ang buhos ng ulan, mostly mga localized thunderstorms naman po yung mararanasan natin. Ayun, oh. Pero sa Mindanao, kagagaling ko doon, ang lakas, sunod-sunod yung pag-ulan eh. Lalong-lalo na bandang hapon. Lakas, yes po, tama po. Mataas po yung chances po talaga ng mga localized thunderstorms pagdating po sa may Mindanao area. So, halos pagdating po talaga ng hapon, nagiging malakas po, nakakaranas po sila ng malalakas mga pag-ulan or mga thunderstorms. Oo. May nakataas na gale warning? Sa ngayon po, wala pong babala sa matataas mga pag-alon, kaya malaya pa rin po mga kapalaot yung ating mga kabayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Ayan. Ma'am Rhea, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Yes po, magandang umaga din po. Maraming salamat. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Aminado naman ang Teachers Dignity Coalition na kulang pa rin ang dagdag na 10,000 piso na annual teaching allowance para sa mga public school teachers. Napanayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni TDC Chair Benjo Basas, bukod sa traditional needs, meron ring technology-based na pangangailangan ng mga guro. Sinabi pa ni Basas na sa pagbabayad pa lamang ng internet connection na ginagamit din sa pagtuturo, kulang na ang 1,000 piso kada buwan. A regular school year has only 10 months. No? Opo. So parang lalabas, meron kang 1,000 per month. Okay. Yes, ma'am. So ganun na lang. So 1,000 per month, ano yung mararating ng 1,000 per month? Medyo maliit po talaga ito. No, hindi ka makakabili ng yung printer, no, disposable no, mabilis masira yung printer, no. Of course yung paper, no, yung papel kailangan niya talaga araw-araw meron ka. And of course, the internet connectivity, no, na hindi po bababa sa 1,500, no, a month. Masyado nang matipid yon yung 1,500 per month. So internet connection pa lang, Miss Karen, kulang na yung 10,000 ano, na ibibigay sa amin ng gobyerno. But then, as I have already mentioned, no, ipapasalamat pa rin po kami dito. Ay, sus, may Ginoo, talaga walang katapusan, ano ha? Itinanggi naman ng Department of Health na sa monkeypox o mpox, namatay isang lalaki sa Negros Oriental. Ayon kay Health Assistant Secretary at spokesperson Albert Domingo, walang pasyenteng namatay sa monkeypox mula sa anumang rehiyon ng bansa.
Batay sa latest data mula sa Research Institute for Tropical Medicine, sinabi ni Domingo na pawang negatibo ang lahat ng mga sinuri dahil sa naturang sakit. Una rito lumabas sa report na iniimbestigahan ng Department of Health Central Visayas ang kaso ng 27 anyos na lalaki na hinihinalang dinapuan ng monkeypox bago nasawi noong June 2. May mga report muna tayo mula kay Edwin Duque kaugnay po ng sitwasyon ng unang araw ng tigil pasada sa may Kamanaba, Malabon area. Edwin, biyahe pa ba o wala na? Hindi araw ang tigil pasada naggrupo ka pa din tela tapos may bahagi na Kamanaba. Pero di pa ko yung tumatakbo at nagkalap dito sa bahagi ng Morabeto Circle. Bahagi rin ng Rizal Construction Road at Teka. Edwin, ayusin mo muna talaga magandang serbisyo ng ating mga telco sa Pilipinas, ha? Magandang umaga sa mga taga-Smart at mga taga-Globe. Hanggat talaga ng service natin, ano, ha? Mas maganda pang tumawag sa Amerika, ano, ha? Mas malinaw pa. Layo-layo naman kasi ng Malabon, pambihira naman. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susme. At eto muna, magmahiwagang tunog muna tayo dahil 3,000 ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan, bangkito ho yung isang item na hinahanap dyan. Yung pangalawang item, kinakailangan bago nyo gamitin, ay gamitan muna ng smart dishwashing. Yan, ha? Ano yung gamit na yan na pagpapatunay na smart ang ating mga seniors, ha? Yan po ang inyong sasagutin, ha? Ipadala po niyong mga sagot sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number, pero kinakailangan po yung pong mga sasagot online, mag-share muna ng ating programa. May sharer badge dapat, ha? Bago ho kayo mapasama sa ating mahiwagang tunog entries. Ayan, ha? Ulitin ho natin ang item na hinahanap natin bukod sa bangkito ay isang item na madalas na ginagamit ng mga senior. Pero bago gamitin, ginagamitan muna ng smart dishwashing. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan natin si Edwin Duque sa may Kamanaba area. Edwin. Buntaga, hindi pa anta mo yung oras na ito sa tigil pasada na group na Piston at Badevela, particular na rin ito sa bahagi ng Morabeto Circle, Samson Road, ang bahagi ng Dagat-Dagatan, ito nga bahagi ng MacArthur Highway. Ganun pa man ay maaga nag-deploy ng NP, ang Northern Police District at Caloocan Police dito sa may Morabeto Circle. Ito gilid at napan at ikat at responsibility na itong dito sinasagawa yung kilos per kapag ganitong tigil pasada. Nagpahayag naman kanina ng ng Malabon City PSMO at Caloocan DPSCM ang DRMO na magkakaroon ng littering sa kaya ng nilang mga sasakyan kapag natuloy at maapektuhan ng tigil pasada yung ating mga kababayan na papasok ngayong araw. Gagamitin naman lahat ng mga sasakyan at City Hall ng iba't ibang ahensya na ipapakalat sa iba't ibang barangay at katuwang na rito ko mga sasakyan ng barangay at ang P para masulit at makabiyahe lahat ng ating mga kababayan na pupunta sa kanilang mga trabaho sa araw na ito. Pero sa mga oras nito ay okay pa. Wala pa namang ganong tumitigil at jeep na masada, pero may mga nakasapay na pagsabit ng alas 8 ng umaga, yung mga galing dito ng Kamanaba ay tutungo naman sa bahagi ng Quezon City para makisa ng grupo ng Manibela. Wala pa rin dito sa Caloocan ng Operasyon 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque.
Maganda umaga, Pilipinas! Buti ho yung mga taga Westchester Realty, alam problema ho sa traffic. Nandun ho mismo sa loob ho ng township, yung munisipyo, ang eskwelahan, ang simbahan, ang eskwelahan, ang palengke. Kaya hindi mo na kinakailangan pang makipagbunuan sa mga matitinding traffic na mga daan. Ito pong proyekto po ng Westchester Realty, ang pinakamura na po na ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term. 5% lamang down payment, pwede pang gives. So 20,000 pesos all-in down payment, pwede kang maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-511-5555 o sa 0947-434-5555. Napakagandang investment opportunity po yan para po sa inyo. At kung ngayon nga ho kayo bibili, kayo magpapareserve, may chance pa po kayo manalo ng 342 sa anumang Asian destination, Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand, o kung saan tatama ang inyong lucky dart. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Pag hindi kayo sinuwerte sa 342, pwede pa kayong manalo ng mga bonggang premyo sa Summer Premiere Promo. Maganda umaga, Pilipinas! 39 makalipas ang alas 5 ng umaga. Champions Umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 5, huwag kalimutan, mag-ultabayo. Alam ho naman ninyo, ang ultabayo, pag pumasok po sa ating katawan, pinapasok po nito yung postbiotics. Sa pag-aaral po ng mga Hapon, dyan po siyempre sa Japan, natuklasan nila ang postbiotic nakatutulong para po ma-activate yung commander ng ating immune system. So pagpasok ho niyan, ina-activate po yung plasmacytoid dendritic cell sa ating katawan para magkaroon ho tayo ng mas matatag na immunity. At malabanan po yung mga toxins. Itinatabo yung mga toxins habang tayo po natutulog. Kaya kinabukasan pagkagising ko natin, may bagong sigla, may bagong lakas para sa pagharap ng bagong bukas. Ayan, Ang magandang balita po, available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po na galing po yan sa Theoxis Ventures o Health Ventures. Kung may mga katanungan pa kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. May mga nakastambay pong mga medical experts dyan. At wag din hong kakalimutan, available yan sa Mercury, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Maganda umaga, Pilipinas! Si Sherwin Alparo nasa pagitan po ng 2nd at 3rd Avenue dyan po sa Caloocan. Antabayanan po ninyo kung sino ho ang kanyang mahuhuli. Magnanakaw ng motorsiklo ng isang doktor sa Quezon City, kaagad na naaresto. Ang kasalanan niya, walang suot na helmet. Buti nga. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez, RH5 Val. Kuya Angel, nagpapa-blatter pa lamang ay nang-aresto na agad ng Quezon City Police District ang isang lalaking tumangay sa motorsiklo ng isang doktor sa Quezon City. Hawak na ngayon ng QCPD Station 9 ang motor napper na ngayong umaga ay nakatakdang sampan ng kasong carnapping at robbery. Sa report ng pulisya, angay ng suspect ang ninakaw nitong motorsiklo. Pero sa kamalasan ay hindi ito nakasuot ng helmet dahilan para maispatan ito ng mga pulis na nagsasagawa ng beat patrol sa lugar. Nagulat naman ang doktor dahil sa habang nagpapaplatter ay ibinalita sa kanya na ang description ng kanyang motorsiklo ay una nang naaresto sa barangay Loyola Heights, Quezon City. Ilang oras ang nakalilipas bago pa man siya dumating sa tanggapan ng pulisya. Bukod sa nabawing motorsiklo ay nasamsam din ang iba pang mga gamit na ninakaw ng kawatan sa bahay ng doktor. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Yan ang aksyon, diba? Oo. Nagpapablatter pa lang, huli na kaagad. OCD nagpadala ng water filtration equipment sa mga apektado ng bulkang Canlaon. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, inasahan darating na ngayong araw ng Lunes sa pantalan ng Bacolod City ang ipinadalang water filtration truck ng Office of Civil Defense para sa mga apektado ng pag-alboruto ng bulkang Canlaon. Sa tulong ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority, ibiniyahe ang water filtration truck, water filtration system kasamang mga 7-man rapid response team ng National Civil Defense. Ayon kay OCD Administrator Ariel Nepomuceno, nakaranas na ng kontaminasyon ng tubig ang ilang bayang apektado ng asphalt, partikular na sa Negros Occidental. I-deploy itong nabanggit na truck sa La Carlota at La Castellana na tinamaham din ang Larflo bago mag-weekend. Kaya nitong luminis ng 50,000 liters ng tubig araw-araw
Bukod pa sa naunang N95 masks na ibinigay ng OCD sa pinakahuling tala ng NDRMC, 1,177 na pamilya ang nananatili sa evacuation centers sa Western Visayas pa lamang, habang 83 pamilya naman ang nakalikas sa Central Visayas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas. 47 makaliban sa alas 5. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May huli na si Edniel. Si Sherwin. Sherwin, good morning. Yes, good morning, Angelo. Tignan mo naman, ang iba na ngayon, ang gulong ng kinakarga sa sa pagitan ng 3rd Avenue at ng 2nd Avenue. Dito yan sa Barangay 44 sa may P. Sevilla Street. Pero may malakasang bahay dito na nakikinig sa DZRH sa Kasunin. Ay, tay, magandang umaga, DZRH yan? Oo po, DZRH. Ang pangalan niya, tatay? Gregorio Sukdan po. Si tatay Gregor, tignan mo, umi-echo na. Ayun, ba't madilim po sa loob nyo? Pwede mo makituloy, makita natin radyo nyo. Dati, borles sa borles. Sa bahay. Pero, eto yung radyo nila. Ayan yung radyo. Ayan medyo, mahina lang yung signal ng Zoom. Tatay, dito tayo. Nawala yung signal eh. Ayan. Palagi tayo nanonood sa DZRH. Nakikinig sa DZRH. Opo. Kay Angelo Palmones. Ang paborito yung announcer, sino? Si Angelo Palmones po. Angelo Palmones. Dahil dyan, meron kang 1,000 pesos. Thank you po. Dahil nakahubad kayo, ito mag-t-shirt kayo, ha? Pag-shot kayo ng DZRH t-shirt para hindi kayo pulmonin. Wala kayong ilaw po. Wala po kami na putol po yung kuryente namin. Ay, bakit? Putol. Opo. Na-overload siguro. Overload lang. Kala ko hindi nakapagbayad. Ilang araw na po kayo walang kuryente? 1 linggo na po kami walang kuryente. Isang linggo na rin kami nga pinakikinggan dito. Kasi wala kayong TV. Oo, di baterya lang po ang transistor namin. Kaya yun, dahil di baterya yung transistor at kailangan yan, na-replenish yan. May pang-replenish na kayo ng baterya. Pero kayo naman, i-replenish namin ang inyong chance ng DZRH Grocery. Maraming salamat po kay Angel. Salmonis. Bakit daw? Hindi pa sila binalikan ng Meralco? Hindi pa nare-repair yung linya nila? Ang kausap ko kasi doon sa kabila, yung tao, ang sabi, babalik daw yung taga Meralco. Wala pa naman. Okay. Baka may pinuntahan lang. Oo. Baka mamaya darating na rin yun. Dasal-dasal lang tayo. Oo. 3 days lang siguro. Na makarating siya. Na-delay lang siguro ng 3 days, Sherwin. Isang linggo na. isang linggo na. Baka hinahanap po itong lugar nyo. Ipanawagan nyo kaya. Hello, Meralco. Nandito na kami. Pagtapos mainit na kami masyado. Wala po kaming kuryente. Pwede bang kabitan mo na kami? Malalawagan na. Sherwin, sila naman. Pagkasama po tayo sa Philcomsin building dati. Naku, tagal na nun. Ayun, Reporter ka pa noon. Sarado na. Na-demolish na yung Philcomsin building, pero yung kapakinig mo ng araw, dito pa rin, Pero nag-congressman ka na hanggang ulit yan. Ba talaga sinusundan?
Sherwin. Sherwin, dagdagan mo 1,000. Yan pala, Pasig Days pa pala, kasama na namin. Oo. Matagal na panahon pala itong taga-subaybay mo na, Kuya Angel. Kaya naman, maraming salamat dahil eto, meron ka pang additional na 1,000 pesos. Thank you, Angel. Ayan, sige. Ingat to kayo. Ano kayo dati? Ano ginagawa niyo dati sa Pilcomsen? Sa DCXL ka, di ba? Hindi, ano nga ginagawa niyo sa Pilcomsen? Doon ako sa DOTC dati. Sa DOTC. Ayan, okay. Ministry of Transportation pa nung araw. Huy! DOTC, department na noon. Pambira ka naman, Ministry, panahon pa ni Marcos yun, yan, department na pala ginabutan department na. Oo naman. Ministry of Transportation. Sa ministry pa ako. Naputan niyo pa yung ministry. Ang grabe. Ito pala mas matindi. Sige na, paalam ka na. Napaghalata tayo dito, Kakabuking ng edad dito. Kaya naman sa mga nais, manalo ng 1,000 pesos sa Motorflex sa Diesel H. Baka yan susunod nating winner sa Diesel H Mas Malakas promo. Ours number 6, Sherwin Bat Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Pilcomsen Building daw na-demolish na yung Pilcomsen Building, Wala nang. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tanda ko pa, doon din ang tanggapan ng doon din ang tanggapan ng Presidential Commission on Good Government. Wag na, paalam na. 6 na minuto na lamang po bago mag-ACS ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Paalam na tayo, susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. DZRH 85th Anniversary Countdown. Hoy, narinig niyo ba yung malaking balita, Muling uukit sa kasaysayan ang tinig asul, pula at dilaw. Dahil malapit na po ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo ng bansa. Sa panibagyong ito ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang ligasiya ng DZRH sa puso ng bawat Pilipino. 35 days na lang, tama ba? 35 days siya. At muli nang magsasama-sama sa 85 sa isang adikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Para sa DZRH, ako po si Angelo Palmones. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 6 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group.